Ano ang sekretong katangian ng ating Panginoong Jesucristo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Binabati ko po muna si Cathy Valencia Ilay, Jerry De La Cruz, and Mina Baksa. Maraming salamat po sa inyong presensya dito po sa ating mga devotions. Now, yung topic po natin ngayon ay Wrath of the Lamb. Now, madalas po naririnig natin pagdating kay Kristo para bang sobrang gentle ni Jesus na hindi makabasag pinggan. No, yan po yung karaniwan na depiction sa mga napapanood natin, sa mga naririnig natin, sa pagkakaalam natin. Na para bang ating Panginoong Jesucristo ay walang wrath, walang puot. So, dito po sa Revelation 6:16 and 17, makikita po natin the wrath of the Lamb. So, the wrath of the Lamb is the righteous anger of Jesus Christ, the same Lamb who was slain for sinners. It reveals that God's love and justice are never in conflict. The gentle Lamb who offered himself for salvation will also judge those who reject his mercy. The same Lamb who was slain for sinners will one day pour out his wrath on all unrepentant evil. His wrath is not contrary to his love. It is the expression of his perfect justice against sin. Sabi po rito sa Revelation chapter 6 verse 16, "They called to the mountains and the rocks, fall on us and hide us from the face of him who sits on the throne and from the wrath of the Lamb." So ito po, maganda po kung makita niyo po yung konteksto nito. Meron po ang discussion patungkol po sa Revelation chapter 6. Medyo mahaba po ang discussion yon. Para makita niyo po yung anong nangyayari dito sa chapter na ito. Pero dito po sa devotion natin na ito, gusto ko pong emphasize yung kordero ng Diyos, meron din siyang puot. Sabi po rito, at sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin. Mas mabuti nang mahulog kayong, kumbaga, guhuan kami ng mga bato. Mas mabuti na yun, sabi ng mga tao. Mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero. So parang ironic, no? Lamb, 'di ba, dapat gentle. Yung wrath dapat sa leon yun eh. Pero parang dito, yung wrath itinali doon sa kinumbine doon sa salitang lamb. The wrath of the Lamb. Kaya po maganda pong aralin po ito. Now, ito po yung ilan sa mga katuruan natin ngayong araw. Number 1, Jesus is the most loving being in the whole universe. Totoo po yan. Yan po yung madalas nating pinipreach, pinapangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay Diyos ng pag-ibig. Siya yung mapagmahal, mapagmalasakit, gentle, loving. At siya yung nagtuturo ng mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Pag sinampal ka, i-offer mo pa yung kabilang pisngi mo. Yan po yung idea natin ng ating Panginoong Jesucristo. Pero po, meron po siyang quote-unquote sekretong katangian. Now, hindi naman po ito sekreto talaga. Ito po yung nagiging sekreto kasi madalas natatakluban yung ibang katangian ng ating Panginoong Jesucristo kasi minsan hindi tayo nagbabasa ng Bible. Kaya para po sa mga nagbabasa ng Bible, hindi ito sekreto. Makikita niyo po sa maraming mga verses sa Bible ng ating Panginoong Jesucristo ay marunong ding ipakita yung wrath o yung galit. Halimbawa po nung ang ating Panginoong Jesucristo na yung para bang nagwala siya. Pero hindi naman siya nagwala, sa sobrang emotion niya at passionate niya doon sa templo ng Diyos, gumawa siya ng panghagupit, pinaghampas niya pinagtataob niya yung mga tables doon sa templo kasi doon sa paligid ng templo ginawang mga kumbaga negosyo ng mga tao, yung relihiyon, pinagkakitaan nila. So pinagtataob ng ating Panginoong Jesucristo yung mga money changers, yung mga kung ano ng mga tables nila at pinalaya sila doon sa templo. So yun po yung halimbawa ng banal na pagkagalit ng ating Panginoong Jesucristo. So Jesus is the most loving. Totoo po yan, pero yung other side of the coin, yung kumbaga sa coin, hindi pwedeng isang side lang. Meron siyang isa pang side. Yung side ng ating Panginoong Jesucristo, marunong din siyang magalit. So, He is the most loving being in the whole universe. At the same time, point number 2,
Jesus is the most terrifying. Terrifying. Ano po yung sabihin ng terrifying? Nakakatakot. Terrifying being in the universe. Bakit po? Tingnan niyo po rito sa Acts chapter 17, verse 30 to 31. Babasahin ko lang po maraming mga verses no, Acts 17, John chapter 5, Romans chapter 2, 2 Corinthians chapter 5, verse 10, on and on. Dito niyo po makikita na ang ating Panginoon Kristo, siya yung uupong judge. So, God the Father will judge the world through the Son. Kaya sabi po dito sa verse 31, for He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. So, ang ating Panginoon Kristo yung appointed judge ng Diyos Ama. And then, sabi po rito sa verse 27 ng John chapter 5, and He has given Him authority to judge because He is the Son of Man. So, ang ating Panginoon Kristo ang hahatol sa lahat. Romans chapter 2 verse 16, this will take place on the day when God judges people's secrets. Pati pala yung mga sekreto natin, pati yun hahatulan ng ating Panginoon Kristo. So, sabi dito, sa pamamagitan ng Kristo, hahatulan ng Diyos pati ang ating mga lihim. 2 Corinthians chapter 5 verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due for the things done well in the body, whether good or bad. Lahat ng ginawa natin, pagsusulit natin sa harapan ng ating Panginoong Kristo. So, harap ko sa Panginoong Kristo, siya bilang judge. Sipin niyo po, kung ang ginawa natin dito sa mundo ay puro kasamaan, that's terrifying to face the Lord Jesus Christ. Kasi ang ating Panginoong Kristo marunong ding magalit. At galit ang ating Panginoong Kristo sa kasalanan. So, we have to take note of that. Habang nandito tayo sa mundo, gamitin na natin yung nalalabi nating oras sa paggawa ng mabuti, sa pagtulong sa kapwa, sa pagpapakabuti bilang mga Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoong Kristo, at mamuhay tayo ng tama. Piliin natin ang tama. Jesus is the most terrifying being in the universe. Hindi natin siya pwedeng itsapwera sa mga desisyon natin na para bang, okay, mapagpatawad naman yun si Jesus, mapagmahal naman yan. Minsan nakakalimutan ng tao na yung Panginoong Kristo, He is lion, both the lion and the lamb. Marunong siyang magalit, bagamat siya ay pag-ibig. So Jesus is the most terrifying being in the universe. And number 3 po, Jesus is the Savior, friend, Lord, Judge, and King. Ang ating Panginoong Kristo po, siya po ang ating tagapagligtas. Sinasabi ng Biblia siya ang ating kaibigan. At the same time, sinasabi ng Biblia siya ang ating Panginoon. Siya din ang ating judge at siya rin ang ating hari. Kaya po mga kapatid, yung pakikitungo natin sa ating Panginoon, hindi pwedeng parang kaibigan mo lang siya. Kasi king din siya. Kailangan ibigay mo yung utmost respect sa Kanya. Ibigay mo yung pinakamainam mong respeto at paggalang at pagsunod. He is also our Lord. Not just Savior, but He is also our Lord. At pag sinabi natin ang ating Panginoon Kristo ay Panginoon, kailangan Panginoon siya ng ating buhay, ng ating mga desisyon, ng lahat ng ating mga ginagawa. Kinukonsider natin, Lord, is this glorifying to you? Lord, is this pleasing to you? Lord, ito bang gagawin ko na to ay nakakalugod sa inyo? So when we relate to Jesus, we're relating to His entire being. Hindi pwedeng mapagmahal lang si Jesus. Okay, pwede akong gumawa ng mali ngayon, mapagmahal naman si Jesus. Hindi pwede. He is our Lord, He is our Savior, He is our loving friend, He is our King, Lord. So hindi pwedeng sabihin natin na pag-ibig ka, ikaw lang Diyos ng pag-ibig, ikaw puro pag-ibig si Kristo, papatawarin din naman ako. Tandaan natin, He is also our judge. At hindi natin pwedeng itsapwera yung ibang katangian ng ating Panginoon Kristo or katauhan or role ng ating Panginoon Kristo. So Jesus is the Savior, friend, Lord, Judge, and King. So paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1 po, look at Jesus from the biblical perspective. Tingnan po natin ang ating Panginoon Kristo na biblical. Kasi po pag iniisip natin, si Jesus, marami po mga pagkakataon, maririnig natin na sasabihin ng ibang tao na love wins, puro pag-ibig. Si Jesus nga, hindi humuhusga, ikaw pa kaya? Di ba? Madalas naririnig natin yon. Para bang si Jesus hindi magja-judge, no? Pero sinasabi ng Biblia na Jesus Christ is our judge at walang kahit sino mang tao ang makakalampas doon sa paghukom ng ating Panginoong Kristo. So, look at Jesus from the biblical perspective. Tingnan natin ating Panginoong Kristo sa kabuuan na aayon
sa sinasabi ng Biblia. Pangalawa po, give Jesus the uttermost fear and respect. Hindi natin trinatrato ang ating Panginoon Jesucristo na para bang ordinaryong kaibigan kung paano natin tinitreat yung ating mga kaibigan. Yes, He is our friend, but He is also our King, our Lord. That's why we give our utmost respect and fear. Yung meron tayong banal na pagkatakot at respeto sa Panginoong Jesucristo. Kaya sa lahat ng ating ginagawa, hindi natin siya iniitsapwera, okay lang magkasala, patatawarin naman ako ni Jesus eh. Yung biyaya ng Diyos, nag-uumapaw naman doon sa krus, okay lang yung magkasala. Hindi pwede tayo makipaglaro sa apoy. Give Jesus the uttermost fear and respect. Pangatlo po, balance your view of Christ, love, and holiness. Balansehin po natin yung view ng yung pagtingin natin sa Panginoon bilang Panginoon na punong-puno ng pag-ibig at banal. Tanda natin na atang Panginoong Jesucristo ay banal. Meron pong isang istorya sa Bible no na si Mary Magdalene, sabi ni Jesus, sino man may kasalanan sa inyo, siya yung unang bumato. Tapos nagsulat ang ating Panginoong Jesucristo at ang interpretation ng iba doon. Tingnan niyo na si Jesus hindi na natulan yung babae. No, maraming ganun na para bang doon na natapos. Para bang tinotolerate ni Jesus yung masama, no? Pero alam niyo po, sabi ni Jesus doon sa babae, wala na bang hahatol sa iyo? Hindi rin kita hatulan, pero go and sin no more. Si Jesus hindi niya tinotolerate yung kasalanan. Yung mali ay mali. At gusto ng ating Panginoong Jesucristo magsisi tayo mula sa ating mga kasalanan. So, we have to balance our view of Christ's love and holiness. Yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo, it doesn't mean tolerance. Na love wins, no? Na kahit anong mangyari, mahal ka ng Panginoong Jesucristo, okay lang yung magkasala, no? Okay lang mamuhay sa kasalanan. So, balance your view of Christ's love and holiness. Ang ating Panginoong Jesucristo rin ay banal at hindi niya itinotolerate yung kasalanan. Now, bago po tayo dumako sa ating discussion question, pansinin niyo po ito sa Matthew chapter 7, 21-23. Marami pong tao rito tumatawag kay Jesus na Lord, Lord. Sabi rito, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo to ito yung isa sa pinaka-nakakatakot sa lahat, sa Judgment Day. Pagharap natin sa Panginoon, tinatawag natin siyang Lord, Lord. Pero ang sabi nito, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Ibig sabihin, kung Lord mo talaga si Jesus, gagawin mo yung kalooban ng Ama. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, drive out demons in your name, perform many miracles? Ibig sabihin, itong mga tao na ito, kinikilala pa talaga si Kristo, nagpapalayas pa ng dyablo, nangangaral pa. Tinatawag pa si Jesus na Lord, Lord. And verse 23, sabi dito, then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. Ito yung isa sa pinaka-nakakatakot sa lahat. Lord ka ng Lord kay Jesus. Pagdating ng Judgment Day, sasabihin ni Jesus, I don't know you. I never knew you. Away from me, you evildoers. Kaya po, nakakatakot kapag evildoer tayo. Ibig sabihin, gumagawa tayo ng masama. At the same time, Lord tayo ng Lord, Panginoon tayo ng Panginoon. So we have to have a balanced view of who Jesus is. He is loving, at the same time, He is just. Pagdating ng Judgment Day, ang ipapataw niya sa atin ay yung pagiging fair niya, yung right judgment. Kung tayo namuhay ng masama, kahit Panginoon tayo ng Panginoon sa Kanya, hindi pa rin tayo papasok sa kaharian ng Diyos. So sabi niya, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Now, para po sa ating discussion, why is surrender the only proper response to the Lordship of Jesus? Bakit yung pagpapasakop kay Kristo? Iyan yung isa. Wala nang ibang response kay Jesus. Kundi sabihin, Lord, you are my Lord. I submit my life to you. I surrender my life to you. Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. Tayo po'y manalangin. Lord Jesus, forgive me for my pride and sins. I acknowledge that you are my Savior who loved me to the uttermost when you died on the cross. I also recognize that you are my Lord and the only meaningful and proper response
is to surrender my life to you. I surrender my desires, dreams, and direction in life, for you are my King. Please lead me lovingly as a friend would. I commit my life to you from now on and forevermore. So help me God. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakatutok dito sa ating daily devotions. Kung meron po kayong natutunan, pwede nyo po ipalam sa comment section right below this video. Na-appreciate ko po yung inyong mga comments. At wag po natin kalimutan na ibahagi ito sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotions.